nowadays napakagulo na ang ating bansa, ang Pilipinas, no? Kasi alam nyo, bakit ko nasabing magulo? Kasi may nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. So syempre, bilang isang Pilipino, bilang isang OFW, nakikisimpatya tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas, no? Ang problema, yung tungkol sa pagkakaaresto ng ating former President Rodrigo Duterte, no? Tungkol sa kanyang mga kaso na inihain at yun nga, hinuli siya ng ICC, no, para litisin sa the Netherlands, no? Ang problema doon, bakit kailangan natin makisawsaw ng mga Pilipino sa mga nangyayaring ganyan, ano? Tapos nagkakaroon pa ng mga rally, tapos meron pa nagaganap na zero remittance. Ano bang gusto natin mga Pilipino? Pilayan ang gobyerno? Alam nyo, parang hindi na talaga maganda yung nangyayari. Kasi unang-una, si Pangulong Duterte ay tapos na sa kanyang termino. So syempre, sa panahon niya, meron siya mga nagawa para sa bansa natin. Syempre, na-appreciate natin yun. Ganun naman dapat talaga magtrabaho ang mga presidente, no? Mga nakaraang presidente man o sa kasalukuyan. Ang problema lang dito, bakit masyado nating sinusuportahan yung taong tapos na? Wala na rin magagawa yun sa kasalukuyan, di ba? Yung sa future, wala namang magagawa na di ba? Tapos na siya So sana kung sino yung kasalukuyang presidente, yun sana ang suportahan natin, di ba? Doon natin ibigay yung full support para naman ganahan siya. Kasi nagtatrabaho din naman yung presidente natin si BBM, di ba? Hindi naman siya pabanjing-banjing lang dyan nagtatrabaho siya. So siyempre, kailangan niya ng suporta. So sa kanino manggagaling yung suporta? 'Di ba? So yun, 'di ba? Ay nako. Tapos naglunsad pa ng mga kapwa nating OFW ng zero remittance. Yung isang linggo na yon, talagang may impact din naman talaga. Pero kung talagang gusto niyo pilayan ng gobyerno, bakit hindi niyo na lang gawing isang buwan, isang taon? 'Di ba? Hindi yung pa isang linggo pa kayo tapos gusto niyo damay pa kayo. Hindi. Basta ako, kung sino yung presidente ngayon, siya ang susuportahan ko. Kasi noong si Duterte ang presidente, sinuportahan ko din naman siya. Hindi ako gumawa ng kahit anong ingay, no, para batikusin siya. Wala lang, silent supporter lang niya. Wala lang, na-appreciate ko lang yung mga ginagawa niya. Ang importante kasi dito, no, yung mga nasimulan ni Duterte noon na mga proyekto, 'di ba? Na-appreciate natin 'yon. At hindi natapos sa kanyang termino at itinutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. 'Yun ang dapat, 'di ba? 'Yun ang mahalaga dun Tapos, meron pang panibagong proyekto si Bongbong Marcos sa kanyang termino o pamumuno at the present, 'di ba? Ngayon, yung mga bagay na hindi rin matatapos ni Bongbong Marcos na proyekto, at kung sino man ang susunod ulit na presidente, itutuloy din niya yon. Dapat lang, kasi hindi naman basta siguro ini-implement yung isang proyekto na yan na hindi pakikinabangan ng mga Pilipino. So bakit tayo magagalit sa kasalukuyang administrasyon kung kaya naman nating suportahan Wala namang perpekto di ba? Alam natin na matindi ang korupsyon sa bansa natin. Pero wag naman sana tayo mag-focus sa mga bagay na yon, kasi meron din namang ginagawa ang gobyerno na maganda. 'Di ba? Hindi yung one-sided na lang tayo. Yung mga nagagawa ng presidente natin sa kasalukuyan, hindi na natin nakikita. Yung mga mali na lang ang nakikita. 'Di ba? Yung simpleng gestures na lang niya sa talumpati niya, o pangiwi-ngiwi siya dan sa talumpati niya, napaka-big deal sa atin. O 'di ba? Bakit ganon?
Tapos pagkatapos ng termino ni Pangulong BBM, kung sino man ang susunod na presidente, maghahanap naman tayo ng ibabato sa ex-president, kakasuhan, ikukulong. Parang wala nang nagawa eh, 'di ba? Tayo mga Pilipino, wala na eh. Yung unity, wala nang pagkakaisa eh. Ako, wala tayo sa bansa, lalo-lalo na sa ating mga OFW, wala naman tayo sa ating bansa. Pero bakit kailangan nating makisawsaw sa mga bagay na yan? Lalong-lalo na kung hindi naman natin talaga naiintindihan yung mga nangyayari. Tulad ngayon, ang daming fake news na lumalabas. So, pag may nakita tayo sa social media, paniniwalaan, mambabatikos, makikisawsaw sa kung ano-ano. 'Di ba? So hindi naman dapat ganoon. Paano, ano lang ba yung may kukontribute natin bilang isang OFW para naman makatulong tayo sa pag-asenso, pag-angat ng ating bansa? Ayon sa latest na survey, maganda daw ang ekonomiya ng bansa natin. Hindi ba natin na-appreciate yun? Di ba? Ewan ko bakit ganito nangyayari sa bansa natin, no? Tayo mga Pilipino mismo ang ewan ko na hindi natin masuportahan yung kung sino yung nakaupo. 'Di ba? Ano na lang kaya kung tignan natin yung mga bagay na maganda na nagagawa ng ating gobyerno, tapos suportahan natin. Hindi yung batikos dito, batikos doon. Mga kapwa nating Pilipino, mga FW na rally dito, rally doon, gumagawa tayo ng ingay. Minsan alam naman natin na wala naman talagang patutunguhan yung pag-iingay natin, pero ginagawa pa rin natin para lang masabi na sumusuporta tayo sa isang tao o isang kandidato. O di ba? Si Pangulong Duterte, sabi ko nga kanina, sinusuportahan ko din yan noong panahon niya. Pero dahil wala na siya, tapos na siya, kung ano man yung pagkakamali niya at kailangan niyang panagutan niya. Huwag na nating itolerate yung mga ginawa niya dati na mali. Para lang para sa pansarili nating ng interest ba. Isipin nyo mapapawalang sala si Pangulong Duterte, tapos uwi sa Pilipinas. Anong mayayari? O, di ba? Matutuwa lang yung mga yan. Kasi hindi nagtagumpay ang mga kaso na ganyan. Tapos mambabatikos lang. Anong ginagawa ng mga nakalipas ng mga pangulo, di ba? Binabatikos yung president. Bakit kailangan pang gawin yun? No need na. Diskarte na ng bagong pangulo yan na magtrabaho kung ano yung kakabuti ng bawat Pilipino. So yun lang, opinion ko lang yun mga kababayan, lalong-lalo sa ating mga OFW, na sana naman huwag na tayo masyadong makikisawsaw sa mga ganyang usapin, Mag-focus na lang tayo kung paano natin mapapabuti yung ating buhay. 'Di ba? Ang hirap-hirap na nga ng buhay natin 'Di ba? Tapos hindi pa natin maayos ang ating kabuhayan. 'Di ba? Tapos nagrereklamo tayo, puro tayo reklamo. Ganito, ganyan, ito. Wala na, puro na tayong reklamo. Mag-focus na lang tayo sa ating ikakabuti, paano natin mapangat ang ating buhay. Huwag tayo mag-focus sa politika, hindi naman tayo diyan 'Di ba? Kaya nga meron tayong karapatang bumoto, kilatisin mo yung iboboto mo. Ayan, 'di ba? Alam naman natin napakadumi ng politika sa Pilipinas lalo pagdating ng eleksyon. Meron talaga diyang abutan ng pera o anuman. Hindi na yan maiwasan, meron diyan. Tatanggapin mo yung pera. O, di ba? 500 tinanggap mo. Iboboto mo siya, hindi pala yun yung kandidato na makakagawa ng mga mabuti para sa mamamayan. Tapos pag nangurakot o ganito, magrereklamo tayo. Tumanggap ka ng pera 'Di ba? Ka nang tumanggap ng kahit na iboto mo kung ano yung alam mong tama, kung ano yung malinaw sa'yo na meron talagang
tawag dito, meron talagang magandang intensyon sa bayan. 'Di ba? Ganyan kasi tayo eh, nagpapadala tayo sa mga maliliit na halaga lang. Tapos pag may problema, nagdireklamo tayo. Ewan. Ang hirap. So yun lang. Anyway, kanya-kanya tayo ng opinion. Basta ako, kung ano yung nandyan, susuportahan ko. Kung kayo, kung gusto nyo suportahan yung mga hindi na nag-exist, bahala kayo. Yun lang. Bye.